Hello mga ka-legit Dover Gods! Meron po tayong good news and bad news na pag-uusapan patungkol po dito sa mga maiinit na issue dito po sa mundo ng show business, kung saan si Wally Bayola, ano na nga ba ang nangyari, no? Doon po sa kaso niya sa MTRCB. So pag-uusapan natin yan, ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago nga tayo magpatuloy sa ating mga updates ngayong araw, of course, nais ko magpasalamat sa lahat po ng mga viewers and subscribers po natin dito po sa ating pong YouTube channel. Maraming salamat po sa palagian ninyong panonood at pagsubaybay sa ating pong mga updates. Ngayon ay pag-uusapan po natin ito pong issue, no, na kung saan yun nga po, ay tuluyan na nga po na sinampahan ng kaso na criminal case itong si Ayon Perez at saka po si Vice Ganda. Laman po sila ngayon ng news feeds, laman sila ng social media dahil po sa pangyayaring ito. Talaga pong sobra po yung anxiety na ginadanas ngayon ni Vice maging ni Ayon dito po sa kaso na isinampa sa kanila ng isang grupo na nagsampa sa kanilang kaso patungkol nga sa cybercrime. Dahil nga po dito sa mga pangyayari ngayon sa buhay ni Vice Ganda ay pinag-iinitan po ng maraming mga netizen, lalo-lalo na mga followers po ni Vice Ganda, si Wally Bayola, na nagmura ng live post dito po sa kanilang noon time sa Sugod Bahay mga kapatid segment. So marami po talaga ang kumakalampag dito po sa MTRCB if ano na nga ba talaga ang nangyari dito po sa case na ito, no? So bago yan, pag-usapan natin tong bad news na dumating kung saan si Vice nga tsaka si Ayon po ay nagtungo na dito po sa Quezon City para po harapin ang kanilang cybercrime case. Television personality Vice Ganda alongside her real-life partner Ayon Perez found themselves facing charges under the Cybercrime Prevention Act of 2012. The case was filed before the Quezon City Prosecutor's Office on Monday, with the complaint being the relatively obscure kapisanan ng social media broadcaster ng Pilipinas. So ito po yung nag-file ng case dito po kay Vice Ganda, yung social media broadcaster. Meron pala talaga nitong, parang ngayon ko lang siya narinig na meron palang ganitong kapisanan, ano? So ibig sabihin, kung ito po ang nag-file ng case, maaari rin po silang matanggalan ng permiso para po mag-umere sa mga social media platform. In this particular case, Vice Ganda, born as Jose Marie Borja Beceral, and Perez, whose legal name is Benigno Perez, stand accused of breaching Section 6 of Republic Act number 10175. While the precise details remain undisclosed as of this writing, Attorney Mark Tolentino, representing the KSMB or Kapisanan ng Social Media Broadcaster ng Pilipinas Incorporated, indicated that the press conference is slated this coming Wednesday, September 13. So dahil po dito, talagang nagsanga-sanga na, no, yung kanilang issue, nagsanga-sanga na po yung suspension, tapos ngayon meron na naman silang kaso po sa cybercrime article or section 6 Republic Act number 10175. So Vice Ganda recently garnered significant attention due to the suspension of their noontime program, It's Showtime, by the Movie and Television Review and Classification Board, MTRCB. The suspension extend for duration 12 days, airing and result from episode featuring Vice Ganda and consuming posting from a cake with fingers during one of the segment dubbed Isip Bata. Though the MTRCB articulated that numerous viewers had registered complaints regarding the program July 25 episode, alleging indecent behavior on the part of shows and hosts. So doon po nagsimula ang lahat ng kalbaryo ngayon ni Vice Ganda. Pero alam niyo po ba, alongside with that particular issue, ay meron naman pong payo, ito pong si Miss Lala, para po dito kay Vice Ganda na humaharap sa matinding pagsubok ngayon. Sabi niya, Vice and Ayon, makakatulong ang sorry, sabi ni Lala. Ilang araw na rin na tumatakbo simula nang maglabas ang MTRCB ng kanilang desisyon sa 12 airing days sa It's Showtime. Magkakaalaman after 15 days kung ano na talaga ang mangyayari at kung sa loob ng 15 days ay nakaapela na ang It's Showtime sa Office of the President at kung ano ang naging resulta nito.
Habang isinusulat ito, ay naninindigan pa rin si Vice Ganda na wala silang nilabag na violation at nakasaad din ito sa naging statement ng show. Kung matatandaan, matapos nga na ilatag ng MTRCB Chairman Lala Soto ang kanilang 12 days suspension, ay nagbigay po ng statement ang It's Showtime, pamunuan ng It's Showtime, na magkakaroon po sila ng appeal. Umapila po sila para po patunayan na wala pong nilabag or wala pong violation na ginawa si Vice Ganda. Nakausap naman si Chairperson Lala Soto at tinanong kung makakatulong kaya kung humingi sila ng sorry sa ginawa nila ng iba na nagkaroon ng violation. Ito na. Ilan sa mga ito ay sina Wally Bayola ng EAT nang nagmura si Regine Tolentino na nagkaroon ng Nip Slip at It's Showtime at Daiso Richoy ng Eat Bulaga. Positibo naman ang naging tugon niya sa tanong na, honestly, I personally think that yes, it will help, but syempre may kanya-kanyang pag-iisip ang board. Hindi ko naman kontrolado ang kanilang kaisipan, pero yes, makakatulong talaga. Kaya po pala, ito po yun. Kaya po pala napakalaki ng naitulong na itong si Mr. Wally Bayola ay nag-public apology after po ng kanyang incident ng pagmumura ng live doon po sa Sugod Bahay Mga Kapatid segment. Kung babalikan lang natin, 'di ba? Nung nangyari po ito kay Vice at kay Ayon, wala po silang any public apology na ginawa kasi iniisip nila that they don't violate the rule, wala silang nilalabag na batas sa kanilang ginawa, kung saan dinidepensahan pa nila na totoo naman daw na ang pagkain daw na di umano ng cake ay dinudot-dot ng kamay. At yun yung isang bagay na talagang pinaglalaban nila. Kaso nga lang, humantong na po sila at halos yung pati po yung kapisanan ng mga social media broadcaster incorporated ay nakialam na nga sa kaso. So kaya naman pala itong ang EAT hindi masyadong bothered dito po kay Wally, no? Dahil sa proseso po na yun, ginawa ni Wally yung tamang dapat gawin. Nung nag-public apology po siya, malaki po yung naitulong nito para po talagang mas kumbaga parang bumabaw yung kanyang naging kasalanan, no, sa Free TV nung napanood po siya. Kaya nga lang, yun lang, sabi nga ni Miss Lala, kahit po medyo magaan yung sanction na harapin ni Wally Bayola at ng EAT, pero hindi niya po di umano hawak ang kalooban ng maraming mga board members. Sila pa rin kasi talaga ang magde-decide kung ano po ang dapat gawin, no, sa mga nagkasala. Kasi maging si Dasuri na nagkaroon din po ng malfunction, wardrobe malfunction nung lumabas yung kanyang pinaka-sensitive na part ng kanyang katawan. Ganon din naman si Miss Regine Tolentino na habang siya sumasayaw, nangyari din yun. Pero they have the public apology. Kaya naman malaki din ang pasasalamat ni Wally, no? Kaya naspatan natin siya na talagang super marubdob ang kanyang pagdarasal. Siguro kasama na rin yung pagpapasalamat na hindi ganon katindi ang sanction. Kasi imposibleng hindi po alam ni Tito Sen ang nangyayari sa MTRCB dahil anak niya po itong si Miss Lala Soto. At imposibleng hindi nagkukwento si Lala patungkol dito sa issue ni Mr. Wally Bayola. Kaya tingnan nyo parang lax lang po sila. Parang very light lang nilang dinadala, 'di ba? Hindi katulad po dito kay Vice Ganda na talagang halos nakarating na po pati po mga senador ay dating Senator Enrile, Chief Legal Counsel or parang Presidential Legal Counsel po ay nagsalita na rin towards Vice Ganda at kung ano-ano po yung mga pinagsasabi sa kanya kasi nga wala nga nakikitang humbleness or parang pagpapakumbaba dun sa maling nagawa ninyo kasi pinipilit nilang wala talaga silang ginawa. Kaya naman mabuti po at merong kaibigan si Wally na si Jose Manalo na siya pong nag-encourage dito po kay Wally na mag-public apology sa kanyang nagawa. Kaya ngayon good news yun, 'di ba? Kasi sabi nga ni Miss Lala, ang pagsusori pa-public apology ay malaking tulong dun sa kaso na kinaharap po ni Vice as well as ng ilan sa mga nag-violate ng rule, no? So asahan na po natin na ayos na po yan. Very very light lang siguro ang kanyang magiging sanction with regards to that, and that's very good news. Hindi katulad po dito sa kabilang side na talagang dinanas nila yung parang sobra-sobra
na sanction, no? Hanggang sa ngayon ay talagang dinadanas nila. So kayo po, ano pong saloobin ninyo patungkol dito? Comment down below. Salamat po sa panonood. Don't forget to like, share, and subscribe. And please follow me on my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!